Bakit parang tahimik ang human rights groups sa mga kaso ng rape at mga pinapatay ng mga adik pero maingay pag ang suspect at mga adik ang napatay? Panoorin ang video. Pabor ba kayo na ibalik ang parusang bitay sa mga ganitong kaso? Kung oo, please like, follow and share. Exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Biyernes nang makuha na ng CCTV ang 5 taong gulang na babae habang nangangaroling sa tapat ng isang bahay sa Santo Tomas, Batangas. Sa kuha naman, isa pang CCTV, makikitang pinapasok ang bata sa bahay ng isang lalaking nakapulang t-shirt. Kinabukasan, natagpuan ang 5 taong gulang na musmos na si Mary Ayabella Villamor na nakasilid sa sako, wala ng buhay at ayon sa pulisya, positibong ginahasa. Binalikan din ng pulisya ang iba pang kuha ng CCTV sa lugar. May isang kuha pa sa lalaki na kapula na nagpapasok sa bata sa bahay habang hawak ang isang bagong biling sako noong ding Biyernes. Sa kuwang ito pasado alas 12 ng hating gabi nitong Sabado, nahagip ang paggalaw ng mga halaman. Sinasabing ito ang punto kung kailan inihulog ang sako na naglalaman ng labi ng bata. Ito po ay nagsimula noong December 19 kung saan meron pong 5 taong gulang na batang babae na naiulat na nawawala. At noong December 20 nga po, kami po ay naka-receive ng isang ulat sa pagkakadiscobre ng isang katawan ng isang batang babae kung saan ito na nga po yung napaulat na nawawala. Nitong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayon din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Pag-amin ng isang suspect, brutal ang paraan ng pagpatay sa bata na kanila raw kinahasa, inumpog at sinakal. Ano ba ginagawa mo sa loob ng bahay ng mga tayo na yun? Ano ginagawa mo? Gumagamit, sir. Ng... Pinagbabawal na gamot. Tapos, ano nangyari? Dumating na po ang punto na doon na po sa taas yung bata, iba na po yung takbo ng utak po namin. Sino po nang gahasa doon sa 5-year-old? Kami pong dalawa. Papatay na po yung bata. Tapos po? Saka po yun, doon inumpisahan yung panggagasa. Ginahasa pa rin yung bata? Opo, sir. Kahit napatay na? Opo, sir. Di naman nagbigay ng pahayag ang isa pang suspect. Na-recover sa mga suspect ang ilang sachet ng shabu at drug paraphernalia. Nakuha rin ang tsinelas ng biktima na itinago sa likod ng dingding ng bahay. Sa mismong lugar na aking kinatatayuan, pumwesto ang 5 taong gulang na ating biktima na humarap dito sa gate na to para mangaroling. Ang hindi niya alam, ang 2 lalaking nasa loob ng bahay na ito ay meron na palang maitim na balak sa kanya. Napagplanuhan na po namin yun. Na ganito po ang gagawin. Hindi na po namin makakaya yung kuan ng droga. Hindi po namin kaya ng kontrolin. Kumbaga po kami wala na po kami sa sarili. Hindi pa rin makapaniwala ang lolo ng biktima na wala na ang kanyang kinder 1 na apo. Mahal na mahal mong apo ay ganyan na sasapitin. Kaya hindi ko po masabi ang sakit na nararamdaman ko. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko pa makukuha ang katarungan niya. Inihanda na po namin ang pag-file ng kasong rape with homicide at saka Republic Act 9165 dun po sa mga illegal drugs at illegal paraphernalia na nakuha natin sa mga suspect. 3 araw bago magpasko, may paalala ang PNP sa mga ngaroling. It's a tradition para sa mga atin para sa atin na mag-caroling, no? Dahil nga Pasko. Pero babala lang in paalala doon sa mga magulang na huwag hayaan yung mga anak nila na sila lang yung magka-caroling. Kung hindi man masamahan ng magulang is kung merong mas nakakatandang kapatid itong mga batang ito para masiguro natin na mabantayan at matignan talaga natin na itong mga anak natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok,
24. Arestado ang isang lalaki na wanted sa kasong paghahalay sa sarili niyang anak matapos siyang masakote ng mga otoridad sa isinagawa nilang operasyon sa Barangay San Manuel, San Jose del Monte, Bulacan, Lunes ng gabi. Ayon sa QCPD Station 16, may warrant of arrest laban sa sospek para sa 4 counts of qualified statutory rape. Ang sospek ang number 1 sa most wanted list ng stasyon na nagtago sa mga otoridad matapos siyang masampahan ng kaso noong August 2021. Ang biktima ay 8 taong gulang po lamang siya noon. Ang nanay po niya at ang kanyang tatay ay separated na. So ang nangyari po, sinundo po siya ng tiyahin niya para magbakasyon sa kanilang probinsya sa Bulacan. At doon po nangyari, habang nasa puder po sila ng kanyang ama, ay paulit-ulit po siyang pinagsamantalahan. Nag-file po sila ng kaso nung malaman po ng kanyang nanay ang mga nangyari. Wala po, ma'am. Wala po, sir. Ano pong wala? Wala po masabi doon, sir. Pero ginawa niyo po ba yung krimen? Hindi po, sir. Pero sir, aminado po ba kayo na nung nalaman niyo po yung warrant ay nagtago po kayo? Opo. Bakit po kayo nagtago, sir? Siyempre, natakot. Hindi ko alam kung ano eh. Ito nagkaroon ng ganun eh. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng QCPD Station 16 ang sospek habang inihahanda ang kanyang return of warrant. Liza Aquino, ABS-CBN News. Walong taong gulang na batang babae ang ginahasa sa Mabalacat City, Pampanga. Sospek arestado. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Critical ngayon sa ospital ang 8 taong gulang na batang babae na si Ami. Di niya tunay na pangalan. Matapos umanong iuntog sa pader at hinihinalang ginahasa ng isang lalaki sa Barangay Sapang Biyabas, Mabalacat City sa Pampanga. Base sa inisyal na investigasyon, huling nakita ang biktima sa isang Pisonet shop pasado alas 8 ng gabi noong Linggo, October 19. Ayon sa ina ng bata, magdamag siyang naghanap sa paligid noong Linggo pero hindi niya nakita ang anak. Kinabukasan ng Lunes, nagtungo siya sa barangay hall para humingi ng tulong at sinuri ang CCTV ng Pisonet shop kung saan huling nakita ang biktima. Sa video, makikita ang lalaking lumapit sa bata at tinapik ito sa balikat bago sila sabay na umalis. Ang bata na nandun po sa Pisonet kasi po doon allegedly, ang sabi ng nanay, doon daw po nagtatrabaho yung kanyang ate at siya po yung nagsasara ng Pisonet. So nandun din po yung bata. Ikot-ikot lang doon sa Pisonet, sa labas ng Pisonet. No, inoperan kasi yung bata ng 20 pesos kaya sumama yung bata sa suspect. Agad na naaresto ang sospek na isang 20 anyos na helper at residente rin ng nasabing barangay. Ayon sa otoridad, inamin ng sospek na dinala niya ang bata sa bahagi ng expressway. Agad na nagsagawa ng search operation at doon kinumpirma ng ilang kawani sa lugar na may nakita silang batang babae na mahina at may mga pasa at sugat sa katawan. Nagtanong po yung mga barangay kung may nakita po silang bata doon sa NLEX and positive na may nakitang bata at dinala po sa ONA dahil nga po itong bata wala na pong saplot at talagang critical, ma'am. Halos hindi po imulat yung mga mata dahil allegedly ito nga po ay pinagpupukpok ng bato at pinag-uumpog kanyang ulo. Yung suspect in denial po siya sa mga aligasyon laban sa kanya. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima na patuloy na inoobserbahan sa isang ospital. Ayon sa pulisya, sasampahan ng kasong statutory rape with frustrated murder ang suspect, kaugnay ng Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law. Wala pang pahayag ang suspect maging ang kaanak ng biktima. Glam Caligdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Hinalay umano ng kanyang class advisor ang 8 taong gulang na grade 3 student sa loob ng isang eskwelahan sa Tarlac. Nangyari umano yan sa tinatawag na confession room kung saan dinala rin umano ang iba pang estudyante. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive.
Bakit ganun yung pinagawa mo? Bakit ganun, kababoy? Nanginginig sa galit si Loida, di niya tunay na pangalan dahil hinalay di umano ang kanyang 8 taong gulang at grade 3 student na anak sa loob mismo ng eskwelahan. Ang suspect mismong class advisor nito na 23 anyos na lalaki. Dito umano nangyari ang insidente sa mistulang dirty kitchen na karugtong ng classroom. Ang tawag daw dito ng guro, confession room. Pero ang tawag daw ng bata rito, dark room. Nagkaroon daw ng kutob si Loida nang bigla raw ayaw nang pumasok sa eskwelahan ng anak na bigla-bigla raw nagsasalita mag-isa at lagi raw binabanggit ang pangalan ng kanyang teacher. Hindi na mababalik. Hindi na mababalik. Nasa-trauma yung anak ko. Lagi niyang sinasabi, Mama, dark room. Ayoko pumasok sa dark room. Pero hindi lang daw isa kundi 4 na estudyante ang isa-isa umanong dinala ni teacher sa umano'y dark room o confession room. Pero ang anak lang umano ni Loida ang sinasabing minules siya. Nitong Miyerkules lang nangyari ang insidente sa oras ng klase. Kinabukasan, Huwebes, nagsumbong ang bata sa magulang. Nag-report sa Paniki Police at agad na aresto ang teacher sa mismong eskwelahan. Wala po siyang ibang sinabi kundi dinideny niya po yung mga ni-report sa kanya na pamumolestya. Pero isang gabi lang sa kulungan ng teacher dahil nang isa lang na ito kinabukasan sa inquest proceedings noong October 31, iniutos ng piskal na pakawalan ito. Depensa rin ng abogado ng teacher, illegal ang pag-aresto. Sa amin ay legal yung pag-aresto namin. Based ho dun sa ating prosecutor, ang kanyang recommendation po is not sufficient for inquest proceedings but sufficient for conduct of preliminary investigation and release for further investigation po yung ating suspect. Pinuntahan namin ang naturang eskwelahan sa Paniki, Tarlac para makuha ang panig ng inirereklamong guro. Pero sabi ng presidente ng eskwelahan, suspendido na raw ang teacher simula ngayong araw. Tinawagan namin si teacher sa tulong ng acting school principal. Pero sabi ni teacher, base raw sa advice ng kanya abogado, hindi raw muna siya magpapa-interview. Yung presidente naman ng eskwelahan, pumayag magpa-interview pero hindi sa harap ng kamera. Paglilinaw ng eskwelahan, hindi nila binabaliwala ang kaso at wala silang kinakampihan dito. Nagtataka rin daw sila kung bakit may confession room si teacher na pinakandado na nila ngayon. Maglalagay na raw sila ng mga CCTV at sinabihan na ang mga guro na ipatupad ang no-touch policy o wag hahawakan ng mga estudyante. Nangako ang eskwelahan na makikipagtulungan sa investigasyon at kakausapin ang nagrereklamong magulang pati ang inirereklamong guro dahil gusto rin daw nilang malaman ang katotohanan. Hustisya po ang kailangan ko. Kaya nananawagan po ako. Maawa na po kayo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.